Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Dahil sa pag-ibig ng dakilang Panginoon, nabuksan ang inyong pananaw upang makita ninyo ang kaliwanagan mula sa kadiliman. Aking mga iniibig na mga kapatid, ibinabalik ko sa inyong alaala ang isang aralin ng buhay na naganap sa buhay ni Sang Kristo. Katotohanan nga o aking mga iniibig na mga kapatid, mahalaga sa inyong pag-aaral ang pagkabuhay na muli ng Sang Kristo mula sa mga patay. Bakit ko ito binanggit sa aking mga iniibig na mga kapatid? Sapagkat ang tao ay lagi naghahanap ng tanda at patotoo upang manampalataya siya sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tama, o aking may iniibig na mga kapatid, ang nabanggit sa Santong Kasulatan. Naging makabuluhan ang iyong pananampalataya sapagkat naroon ang inyong paniniwala at pananalig na ang Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay. Kung kaya nga tuwaking mainiibig na mga kapatid, isang magandang halimbawa ang naganap sa kasaysayan sa buhay ng isang Apostol Pablo nang madinig niya ang tinig ng Panginoon. Agad siyang naniniwala na ang tinig na yaon ay galing sa kaitaasan. At mula noon, aking mga iniibig na mga kapatid, kanyang pinanindigan ang kanyang pananampalataya ng lahat ng kanyang ibinibigay at ipinangangaral sa tao, katotohanan nga ng galing sa dakilang Panginoon. Kung aking mga iniibig na mga kapatid, kayo na mga narito sa mapalad na umagang ito, anong dahilan at meron pa rin kayong pag-alinlangan sa inyong pananampalataya? Bakit urong-sulong kayo sa inyong pananampalataya, aking mga iniibig mga kapatid, sapagkat nariyan na ang tanda at patotoo sa inyong pananampalataya, sa inyong buhay, o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kayo ay nangangaral sa panahon ito sa inyong kapwa, paano ninyo ilalakad ang ebanghelyo ng kaitaasan ng dakilang Panginoon? Kung kayo sa inyong mga sariling ako ay hindi naniniwala na ang Kristo ay nabuhay na maguli. Kung kaya nga tuwaking may iniibig ng mga kapatid, kahit saang puok, kahit saang lugar, pinanghahawakan ng isang Apostol Pablo ang kanyang tanda na nakita sa kaitaasan hanggang sa tamuhin niyang kamatayan sa kanyang buhay, hindi magbabago ang kanyang paninindigan na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ganyan din sana kayo, aking mga iniibig na mga kapatid. Panghawakan ninyo
ang pananampalataya niyan hanggang sa mga sandaling ito at sa darating pang bukas sa inyong mga buhay. Sapagkat mahalaga. Sapagkat ang isang guro na nagtuturo sa kapwa, sa kapaligiran, ay makita sa kanya ng kanyang itinuturo ay nanggagaling sa kaitaasan. Sapagkat yan ang katotohanan o aking may iniibig na mga kapatid, pahalagahan ninyo ang simula ng Espiritismo na siya ninyong nayayakap hanggang sa kasalukuyan. O aking mga iniibig na mga kapatid. Kung inyong babalikan ang kasaysayan na napapaloob sa santong kasulatan, maraming mananampalataya naniniwala na mayroong Diyos. Subalit, itinatanggi nila ang pagkabuhay na maguli ng isang Kristo. Subalit kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, dahilan sa pangyayaring yan, naging totoo kayo. Naging matapat kayo sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sa mga gawain inyong ipinapakita sa mga mangmang, sa mga taon sa inyong kapaligiran, kailanman hindi nawawala sa inyo ang inyong pananalig, ang inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama. Nariyan ang mga biyaya ni pinagkaloob sa mga kasangkapan, mga biyayang tumutulong doon sa mga nangangailangan. Tanggapin ninyo ito, aking mga iniibig na mga kapatid. Hindi ito nanggagaling sa inyong mga bisig, kung hindi ang inyong pananalig at ang inyong pananampalataya, ang lahat ng mga ito ay nanggaling sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magpuri kayo at magpasalamat lagi na sa harapan ng dakilang Ama. Sapagkat nariyan ang tungkulin, hindi ninyo ipinagkait sa inyong mga kapwa. Nariyan ang tungkulin na handa ninyong ipagkaloob doon sa mga nangangailangan sapagkat nasa puso na nga ninyo ang Kristo. Nasa puso na nga ninyo ang pag-ibig ng dakilang Panginoon. O aking mga iniibig na mga kapatid, nawa ang kaganapan sa inyong mga buhay dahilan sa pag-ibig ng dakilang Panginoon. Muli, pampasigla ng inyong pananampalataya, lalong magningning ang inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon sapagkat marami ng pagsubok ang dumaan sa inyong mga buhay. Na kuminsan nakapapahina ng inyong pananampalataya, subalit nariyan pa rin kayo ng pag-asang ipinangako sa inyo ng dakilang Ama na naman ang inyong hilingin, ipagkakaloob sa inyo ng dakilang Panginoon. Kung kaya nga, ang pag-asang yan, o aking mga iniibig, mga kapatid, paghawakan ninyo ng mahigpit sapagkat yan ang tungkod ng inyong buhay. Habang kayo'y naglalakbay sa kapatagang lupa, dumating mga anong unos sa inyong kalagayan. Maluoy man ang inyong pananampalataya, tumingala kayo sa kaitaasan at humingi lagi na ng kanyang awa at kahabagan o aking mailiibig na mga kapatid. Ganyan, kayaman ang dakilang Panginoon. Ganyan, kayaman ang kanyang karunungan, ipinagkaloob sa bawat isa sa inyo. Kung kaya nga ito aking mailiibig na mga kapatid, huwag mawala ang inyong pananalig, huwag mawala yung pananampalataya sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang aking karagdagan, ito ay lagi nang ipinaparinig sa bawat isa sa inyo upang sa ganon, laging masigla ang pagtupad ninyo ng mga tungkulin sa loob ng paturuan ng diwa. Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso 4:1 hanggang 6. Pakibasa.
Mga kapatid, yung binigay na sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso 4:1 hanggang 6. Uno, namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag sa inyo'y itinawag ng buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagpapahinuhod ng mga batahan kayo ng pag-ibig. 3. Napagsakitan ninyong ingatan ang pakikipag-isa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. 4. May isang katawan at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. 5. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. 6. Isang Diyos at Ama ng lahat na siyang suma sa ibabaw sa lahat at suma sa lahat at nasa lahat. Yun po mga kapatid. Ang aking pamamaalam, 1 Corinto 1 hanggang 3. Pakibasa. 1 hanggang 3 po. Ito mga kapatid sa Corinto 1, 1 hanggang 3. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes nating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto sa makatwid bagay sa mga pinaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. 3. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Sumainyo nawa ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagmumula sa kaitaasan mula ngayon at magpakailanpaman. Aking mga iniibig kong mga kapatid, sa pag-aaral nga na ito, patungkol nga sa dakilang Espiritu, ay matatawag nyo nga ba ang inyong sarili na isang mag-aaral? Na ipapakita nyo nga ba sa harapan ng dakilang Panginoon ang isang kaugalian, ng isang mag-aaral na lumalakad sa kanyang daan, aking mga iniibig kong mga kapatid? Sapagkat naipapakita nga natin sa harapan ng dakilang Panginoon ang ating pag-aaral, hindi lamang sa mga natututunan nating mga salita, hindi lamang sa mga natututunan natin sa banal na aklat, kung hindi sa ating ipinapakita nga sa kanyang harapan, aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat hindi nyo nga maipapakita ng buo ang inyong mga pag-aaral kung patuloy nyo ngang dinidikit ang inyong mga sarili dito sa sanglibutan na ito, aking mga iniibig na mga kapatid. Tunay nga na kayo ay may kinakailangan dito sa sanglibutan bilang isang mayroong ang laman, aking mga iniibig na mga kapatid. Ngunit sa mga pangangailangan nga na ito, aking mga iniibig, ay kinakailangan ba nakalimutan nyo na rin ang inyong mga espiritu, aking mga iniibig na mga kapatid, na sa patuloy nyo ang pagsisikap dito sa sanglibutan ng sa gayon umangat ang inyong mga buhay, aking mga iniibig na mga kapatid, ay unti-unti nyo nang naitatabi ang inyong mga pag-aaral patungkol nga sa dakilang Espiritu, aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat kung tunay nga kayong mag-aaral na lumalakad sa tamang landas at lumalakad nga sa harapan ng dakilang Panginoon, ay sa bawat oras ay hindi nyo makakalimutan ang kanyang pangalan. Sa bawat oras ay hindi nyo makakalimutan ang inyong mga pag-aaral, aking mga iniibig na mga kapatid.
sapagkat para nga sa isang mag-aaral na lumalakad sa harapan ng dakilang Panginoon, ito ay mas mahalaga pa nga sa bawat kumikinang na bagay na naparirito dito sa sanglibutan na ito, na mas mataas pa ang halaga nito sa bawat bagay na naparirito dito sa sanglibutan na ito, aking mga iniibig na mga kapatid. Kaya nga't aking mga iniibig kong mga kapatid, baguhin nga ninyo ang inyong mga kaisipan at lumakad kayo ng may katalinuhan at mag-aral nga kayo ng may kasipagan, aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat ang inyong pag-aaral ay baliwala na lamang kung hindi nyo nga ito ipagpapatuloy at kung hindi nyo nga ito pagsisikapan, aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat sa kanyang pag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon ay kinakailangan nga na ibibigay natin ang buong ang ating mga sarili sa kanyang pag-aaral. Nang sa gayon, hindi lamang kalahati ang maibigay natin na pag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon, kung hindi ang buong pag-aaral na karapat-dapat at tinahanap ng dakilang Panginoon, aking mga iniibig na mga kapatid. Kaya nga't aking mga iniibig kong mga kapatid, sa pag-aaral nga na ito ay kinakailangan sa inyong mga sarili ay mayroon nga kayong kapayapaan, katahimikan, at mayroon nga kayong malinis na kaisipan, aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat kung kayo ay mag-aaral ng may magulong kaisipan, aking mga iniibig na mga kapatid, ay sa tingin nyo nga ba ay mabubuo ninyo ang pag-aaral? Aking mga iniibig kong mga kapatid, kung sa inyong mga sarili ay wala kayong katahimikan at wala nga kayong kapayapaan, ay sa tingin ninyo, aking mga iniibig na mga kapatid, na ang pag-aaral na ibibigay ninyo sa harapan ng dakilang Panginoon ay buo, aking mga iniibig. At nang nararapat nga sa kanyang harapan, aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat sa pag-aaral ay hindi lamang kinakailangan na kalahati ang ibibigay mo sa dakilang Panginoon, kung hindi ang buong pag-aaral, aking mga iniibig na mga kapatid. Nang sa gayon, ay unti-unti nyo ngang pag-aralan at pagsikapan ang pag-aaral na ibinababa sa inyo. Sapagkat ang pag-aaral na ito ay hindi lamang pag-aaral na natutulad at nalalaman natin na katulad dito sa sanglibutan na ito, kung hindi ang pag-aaral na ito ay mas higit pa nga sa pag-aaral dito sa sanglibutan na ito. Na sa pag-aaral nga dito sa sanglibutan ay binibigyan ito ng oras at ng panahon. At ibinibigay natin ang ating sarili sa pag-aaral na ito, nang sa gayon ay maunawaan natin at maintindihan natin ang pag-aaral na ito. Kaya't aking mga iniibig na mga kapatid, bakit patuloy pa rin ang iba sa pagbibigay nga ng oras at panahon sa pag-aaral dito sa sanglibutan na ito, ngunit walang may bigay na oras para sa pag-aaral sa kaitaasan na siyang hinahanap ng kanilang mga espiritu, aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat ang inyong mga espiritu, sila ang nag-aaral. Sila ang lumalakad sa paturuan ng dakilang Panginoon na siyang nagbibigay sa atin ng kaalaman patungkol nga sa pag-aaral ng dakilang Panginoon at patungkol nga sa
dakilang pag-aaral, aking mga iniibig na mga kapatid. Kaya't kung kulang sa pag-aaral ang inyong mga espiritu, aking mga iniibig na mga kapatid, ay magkakaroon nga ba kayo ng kaalaman patungkol sa pag-aaral ng dakilang Panginoon, aking mga iniibig na mga kapatid? Kung ang inyong mga espiritu ay hindi nyo nga binibigyan ng sapat na pag-aaral patungkol sa dakilang Panginoon, aking mga iniibig kong mga kapatid, ay paano kayo makakapag-aral sa harapan ng dakilang Panginoon? Aking mga iniibig kong mga kapatid, ang ating mga espiritu ay tulad na lamang din sa ating mga laman dito sa sanglibutan na ito na kinakailangan na sapat na pagkain. Kung tayo dito sa sanglibutan ay kumakain ng tinapay at tubig, ang ating mga espiritu nga ay kumakain ng pag-aaral ng dakilang Panginoon sapagkat dito sila nabibigyan ng kabusugan at nabibigyan ng pagkakataon nang sa gayon magkaroon nga ng kaalaman ang ating mga espiritu, aking mga iniibig kong mga kapatid. Sapagkat sa pinakadulo nga ng ating mga buhay, aking mga iniibig na mga kapatid, ay mawawala nga ang ating mga laman na naparirito dito sa sanglibutan at matitira na lamang ang ating mga espiritu. Ngunit kung ang ating mga espiritu ay patay na nga sa pag-aaral ng dakilang Panginoon, ay paano ito magpapatuloy, aking mga iniibig na mga kapatid? Kaya nga't sikapin ninyo ang pag-aaral na ibinababa sa inyo, sapagkat ito ay biyaya na nagmumula sa kaitaasan, at ito ang liwanag na ibinababa ng dakilang Panginoon sa bawat isa, aking mga iniibig kong mga kapatid. At bakit nga patuloy na sinasabi ang pag-aaral ng dakilang Panginoon ay mahalaga sa isang mag-aaral, aking mga iniibig na mga kapatid? Marami nga ang magsasabi, aking mga iniibig. Ngunit para sa isang mag-aaral, ano ang nalalaman ninyo sa halaga ng pag-aaral? Nalalaman nyo na nga ba ang pag-aaral niya, aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat kayo ay parang isang mga paslit sa pag-aaral ng dakilang Panginoon na wala pang kaalaman sa kanyang pag-aaral at unti-unti pa lamang natututo, aking mga iniibig na mga kapatid. Kung tayo rito sa sanglibutan na ito ay may kaalaman na nga at mataas na nga ang ating mga kaalaman patungkol dito sa sanglibutan na ito, ngunit aking mga iniibig kong mga kapatid, sa harapan ng dakilang Panginoon tayo ay isa lamang mga bata na natututo sa kanyang harapan. Kaya't aking mga iniibig kong mga kapatid, hanapin nga ninyo ang halaga ng pag-aaral ng dakilang Panginoon nang sa gayon ay malaman ninyo ang tamang pag-aaral at ang inyong mga tungkulin na ibinigay sa inyo dito sa sanglibutan na ito. Aking mga iniibig kong mga kapatid, ang bawat isa nga sa atin ay nabigyan ng pagkakataon nang sa gayon ay matupad natin ang mga tungkulin natin bilang isang mag-aaral. Kaya't ipakita natin sa dakilang Panginoon na sa panahon na kanyang ibinigay sa atin, ay magagamit nga natin ito ng may katalinuhan at magagamit nga natin ito ng naaayon sa kanyang harapan at naaayon sa kanyang pag-aaral,
aking mga iniibig na mga kapatid. Kaya't magkaroon nga kayo ng iisang daan na patutunguhan at dadaanan. At ito ang daan na ipinapakita sa atin ng dakilang Panginoon. At ito ang kanyang daan, aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat kung kayo ay mananatili sa kanyang daan at sa kanyang ubasan, ay kanya nga kayong ililigtas sa anumang kadiliman na nagmumula dito sa sanglibutan na ito at sa bawat kapahamakan, aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat hindi pa nga nalalaman ng isang ako na kung ikaw ay mananatili sa harapan ng dakilang Panginoon ay bibigyan ka nga niya ng mga biyaya. Ngunit ang mga biyaya na ito ay hindi patungkol sa sanglibutan, aking mga iniibig na mga kapatid, kung hindi ang biyaya na ito na pag-aaral, ang biyaya ng liwanag at ang biyaya na nagmumula sa kaitaasan ng kanyang ibababa sa bawat isa, aking mga iniibig na mga kapatid. Kaya nga't panatilihin ninyo ang liwanag na nagmumula sa kaitaasan sa inyong mga sarili, sapagkat dito niya na ipaparamdam sa atin, aking mga iniibig na mga kapatid, ang kanyang walang hanggang pag-ibig sa bawat isa, aking mga iniibig na mga kapatid. At dito ko sa inyo iniiwan ang pag-aaral na nagmumula sa kaitaasan. Naway ang kapayapaan at pag-iibigan ng siyang maghari nawa sa bawat isa. Muli ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral, Apostol Juan. Paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na lakas, at ang banal na liwanag, ang siyang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa, na patuloy na ginagampanan ng kanilang mga tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailan paman. Aking mga iniibig na mga kapatid sa isang pag-aaral, patotohanan ang aking sasabihin sa bawat isa, na ang pag-aaral sa Espiritu ay walang katapusan. At lalong hindi natatapos sa isang buhay ninyo dito sa laman. At ito ang ipinakilala at ipinakita ng dakilang Panginoong Yesus sa kanyang kapanahunan, na kung saan ang bawat isa ay nagkakaroon ng pagkakataon upang ito ay malaman, mapanatili sa kanilang mga sarili. At paano ninyo ba ito mapapanatili, aking mga iniibig na mga kapatid? Sa pamamagitan ng mga banal na espiritong mga aliw na sa inyo ay parating isinusugo. Kayo ay pinagkakalooban ng mga salita at katotohanan na sa inyong ginagamit sa araw-araw ninyong buhay. Ito ang mga bagay na kinakailangang pahalagahan ng bawat isa. Ito ang kinakailangan ng aking mga iniibig na mga kapatid, upang sa gayon sa inyong paglalakbay dito sa sanglibutan na ito, kayo ay mayroong mga kabiyayaan, mga karunungan na inyong magagamit upang ang bawat pagsubok at pag-aaral na dumarating sa inyong buhay ay inyong mapagtagumpayan, aking mga iniibig na mga kapatid. At gayon din, ang bawat isa ay nagkakaroon ng mga tatsagaan, ng mga pagsusumikap sa inyong mga sarili, upang ito ay inyong malaman, upang ito ay inyong mapanatili sa inyong pag-aaral na naaayon sa Espiritu. Sa mga tuwid, aking mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa ay binigyan ng pagkakataon na ito ay malaman sa inyong mga sarili. Ang bawat isa
ay nagkaroon ng pagkakataon upang ito ay inyong maramdaman. Upang magkaroon sa inyo ng patotoo sa inyong mga sarili. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid. Ito ang kinakailangang pahalagahan. Panatilihin sa inyong mga sarili. Na sa bawat pagkakataon na sa inyo ay ibinibigay tulad ng mga gawain, ng mga banal na gawain tulad nito, na sa inyo ay pinagkakaloob ng kaitaas. Ito ay naiwag sanang masayang sa inyong mga harapan. Sapagkat ang kaitaasan ay parating naririyan upang kayo ay tulungan, gabayan at alalayan. Ipagkaloob kung ano ang kinakailangan ng inyong mga kaluluwa at espiritu. Kung magkagayo na sa aking mga inibig na mga kapatid, kung papaano nila ito mapapanatili. Kung papaano ninyo ito makukuha ng buong puso sa inyong mga sarili, nang walang pag-aalinlangan. At higit sa lahat, kung papaano ninyo ito may sasagawa sa inyong buhay, sapagkat ang pag-aaral na wala sa gawa ay bao sa harapan ng dakilang Panginoon. Sanayin ninyo ang inyong mga sarili na gumawa ng mga naayon sa banal na katuwiran ng dakilang Panginoon. Panatilihin ninyong malinis ang inyong mga kamay at dalisay ang inyong mga puso. Alisin ninyo ang inyong mga agam-agam sa inyong mga sarili. Alisin ninyo ang pag-aalinlangan na siyang bumabagabag sa inyong mga sarili upang kayo ay mawala ng pananampalataya sa kaitaasan. Bagkus palitan ninyo ito ng matibay at matatag na pananampalataya upang manatili ang pag-aaralan ng banal na Espiritu sa inyong mga sarili, aking mga iniibig na mga kapatid. At ito ay nagaganap at nangyayari sa isang ako, sapagkat kayo ay narito at nakikipag-aral sa paturuan ng buhay. Kayo ay pinili sa karamihan, binigyan ng pagkakataon upang makilala ang tunay na pag-ibig ng dakilang Panginoon. Upang madama ang pag-asa at kapayapaan na ninanais ng inyong mga kaluluwa at espiritu sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid. Kayo ay pinagpapala ng dakilang Panginoon. At ang bawat isa ay naririto at ipinagkakaloob ang kanilang mga sarili ng buong puso. Ang bawat isa ay nagkakaroon ng pagtitiyaga at ang kanilang mga sarili ay inaalis ang anumang uri ng mga bahid ng mga laman upang maging sagabal sa pag-aaral sa Espiritu. At kayo na biniyayaan at pinakitaan ng dakilang Panginoon ng mga patotoo at ipinagkaloob sa lahat at bawat isa ang kanyang kabiyayaan. Ipinadama ang bawat kapayapaan, ang pag-ibig, ang pag-asa. Ano pa ang hinihingi ng aking mga iniibig ng mga kapatid? Sapagkat ang kaitaasan ay magbibigay kung ano ang kinakailangan ng inyong mga kaluluwa at espiritu at ng hindi sa laman. At ito ang katotohanan na nagaganap sa bawat sa aking mga iniibig ng mga kapatid. Ito ang tinapay ng buhay na siyang ipinagkakaloob sa inyo sa araw-araw ng inyong pamumuhay. At sa tuwing nagkakaroon kayo ng mga ganitong mga banal na gawain na tulad nito, ang bawat isa ay naririyan upang tumanggap ng buo at hindi ng kulang. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid, ibigay ninyo kung ano ang karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Kung ano ang kay Cesar, at kung ano sa dakilang Panginoon ay sa Panginoon. Ito ang pinahiwatag ng dakilang Ama sa lahat at bawat isa, na kayo sa inyong mga sarili ay dapat nalalaman ng inyong bawat isa kung ano ang kinakailangang pahalagahan ng aking mga iniibig ng mga kapatid. At sapagkat katotohanan ang aking sasabihin sa bawat isa, kung kayo ay nagkakaroon ng pagpapahalaga sa laman, ang laman din ang magbibigay sa inyo ng mga karangalan. Subalit kung kayo ay nagkakaroon ng pagpapahalaga sa Espiritu, ang Espiritu din ang magbibigay kung ano ang kinakailangan ng mga kaluluwa at Espiritu. At ang bawat isa ay nalalaman kung ano ang kinakailangan ng inyong mga kaluluwa at Espiritu, ng inyong mga laman sa inyong mga buhay sa mga sandaling ito. At ang bawat isa
ay nagkakaroon din ng pagmumuni sa kanilang mga sarili. Kung anong dapat ang kinakailangan gawin ng isang ako, aking mga iniibig na mga kapatid. Kung ang kaitaasan ay nagkakaroon ng katiyagaan sa aking mga iniibig na mga kapatid, upang kayo ay makasunod sa kanyang likuran, upang masundan ninyo ang mga pag-aaral na sa inyo ay binabahagi, ay gayon din sana ang aking mga iniibig na mga kapatid. Kung paano kayo nagkakaroon ng pagpapahalaga sa inyong laman, ay higitan ninyo ang pagpapahalaga ng inyong mga espiritu at kaluluwa, sapagkat ito ang kinakailangan ng inyong mga espiritu. Sapagkat ito ang bahagi ng kaitaasan sa aking mga iniibig na mga kapatid. At ito ang babalik sa kanyang dakilang dambana. At ito rin ang magiging bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat sandali. Kung magkagayon aking mga iniibig ng mga kapatid, ang pag-aaral sa paturuan ng diwa ay hindi basta-basta. Kinakailangan ito ng pagtitiyaga, kinakailangan ito ng pagpapahalaga, at higit sa lahat, ang pagsusumikap na siyang ninanais ng kaitaasan sa aking mga iniibig ng mga kapatid ay hinahanapan na kung saan ang bawat isa ay kinakailangan ng kanilang mga kaorasan at panahon upang ito ay matutunan. Sapagkat ang pag-aaral sa espiritu at kaluluwa ay kinakailangan ng pagsusumikap, kinakailangan ng pananampalataya, at higit sa lahat, kinakailangan din ng pag-ibig na siyang itinuro ng dakilang Panginoong Jesus sa kanyang kapanahunan. Aking mga iniibig na mga kapatid sa isang pag-aaral, panatilihin ninyong nakakapit sa puno ng ubas. Panatilihin ninyo ang pag-aaral sa paturuan ng diwa. Kung ano ang inyong nasimulan, ito ay kailangan ninyong tapusin. Sapagkat kailanman ang bawat pagkakataon na sa inyo ay binabahagi ng kaitaasan, ay hindi na muling babalik. Subalit, dahil sa pag-ibig ng dakilang Panginoon, kayo ay hindi pababayaan aking mga iniibig na mga kapatid. Bibigyan kayo ng pagkakataon na muling bumahay. Bibigyan kayo ng pagkakataon na muling makabalik sa kanyang sinapupunan, upang muling ipadama ang kanyang banal na pag-ibig, banal na pag-asa at kapayapaan. At sa bawat pagkakataon na ito, nawa ito hindi masayang sa inyong harapan, bagkus kayo ay magkaroon ng katagumpayan. Ito ang bahagi na sa inyo ay parating ipinapaalala at muli ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Ang isang lakas, ang isang liwanag, at maghari sa inyo ang banal na pag-ibig, ang kapayapaan at pag-asa mula ngayon at magpakailan paman. Juan Evangelista, paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan, ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailan. Mga iniibig na mga kapatid, buhat pa ng una, ang kaitaasan ay laging sumusubaybay sa lahat at bawat isa sa inyo. Na hindi nga ninyo ito napapansin sapagkat abala ang aking mga minamahal na mga kapatid sa kanyang kapaligiran. Subalit, ang kaitaasan ay nagbibigay ng panahon at pagkakataon na inyong mapuna na ang inyong ginagampanan dito sa kalupaan ay paulit-ulit lamang. Na ang inyong paglalakbay ay ito'y hindi natatapos. Na ang inyong pakikibaka sa panahon kayo ay naglalakbay dito sa kalupaan ay hindi nagkakaroon ng kapahingahan. Mga iniibig na mga kapatid, abala man ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban dito sa ibabaw ng lupa.
na tinatawag nga ninyong paaralan. Ito ay hindi pinagkaloob sa inyo upang ang inyong mga sariling ako ay managana sa kung anuman ang nasa inyong kapaligiran. Sapagkat nalalaman ng kaitaasan at ang kanyang pag-asa sa lahat at bawat isa ay inyong matututunan ang daan na kanyang itinuro sa lahat. Sapagkat ang kaisipan ng isang mag-aaral na kung ano ang kanyang nasa harapan ay dumudoon lamang. Na kung ano ang bumukas sa kanila kinaumagahan, ang kanilang kaisipan, damdamin at kalooban ay naroon lamang sa mga bagay na kanilang pinagmamasdan. Mga iniibig na mga kapatid, sa patuloy ng inyong pakikibaka dito sa sandaigdigan, ang kaitaasan ay nagbibigay sa inyo ng panahon, hindi lamang upang kayo'y mapabuti sa inyong mga laman, hindi lamang upang ang inyong katayuan dito sa kalupaan ay makuha nyo ang kapayapaan. Sapagkat sa patuloy ng inyong pag-aaral, may isang ako na kung saan ay hindi natatahimik sa inyong kabuuan. Ito nga ang tinatawag nga ninyong budhi, na kung saan ang inyong pagkukulang ang siyang magsasabi sa bawat isa na gumagawa ng kanyang kalooban. Ang inyong pakikibaka dito sa sandaigdigan ay nagkakaroon ng tunay na kaalaman na kung saan ang inyong mga katalinuhan ay dumudoon lamang ayon sa inyong kapaligiran. Mga iniibig na mga kapatid, sa panahon na tulad nito, kayo'y tinuturuan hindi lamang para kayo'y sumamba sa kanyang harapan, kundi gayon din naman para sa inyong mga sariling espiritu na kung saan ito man ay nangangailangan ng pagkalinga ng isang laman. Kayo bilang isang mag-aaral, ang inyong panahon na laging ang abala sa mga bagay na inyong nakikita. Dumuon nga kayo sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat sa isang pitik ng inyong mga kaisipan, ang kaitaasan ay nagbibigay sa inyo ng mga idea na kung saan ang inyong mga pagkukulang ay ipinagkakaloob sa inyo bawat isa. Sa bawat isa sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, ito ay isang pag-aaral sa lahat at bawat isa sa inyo na kung kayo ay naroroon sa panahon kayo ay nag-aaral ayon sa inyong espiritu, ang kaitaasan ay gumagawa na din ng kaparaanan upang kayo ay mabuo sa mga pag-aaral na sa inyo ipinagkakaloob. Mga iniibig na mga kapatid, huwag nga ninyong baliwalain ang mga kakulangan ng inyong mga espiritu. Huwag nga kayong manahimik, bumakontento sa kung anong meron kayo dito sa sandaigdigan. Bagkus, bigyan nyo ng panahon at pagkakataon ang inyong mga sariling espiritu na kung saan kayo man sa inyong mga sarili ay hindi nasasapat sa anumang mga bagay na naririto sa sandaigdigan. Ang kaluwalhatian ng kaitaasan na sa inyo ipinagkakaloob, ang kanyang kahabagan
ay laging ang ibinababa sa mga mag-aaral na kung saan ang kanyang sariling kabuuan ay kanya rin namang ipinagkakaloob. Sa lahat ng panahon at pagkakataon, ang kaitaasan ay handa, kung kaya nga't ang kahingian ng dakilang Panginoon ay inyong nga rin namang maihanda ang inyong mga sarili. Ito ay isang panahon na kung saan kayo ay hinahanapan ng kaitaasan, na kayo ay manindigan sa mga pananampalataya na sa inyong mga bibig lumalabas, na kayo ay gagalaw, hindi na sa mga utos, kundi kusang loob kayong kikilos, na kung saan ang inyong mga sarili ay ibibigay nyo ng buo sa harapan ng dakilang Panginoon. Huwag na nga kayong magpatumpik-tumpik pa sapagkat ang mga pag-aaral na sa inyo pinagkakaloob, bagamat ito'y hindi nagbabago at ito'y iisa lamang, kayong ay magsipaghanda upang nang sa gayon ang inyong mga sariling laman ay inyong nga rin naman mahasa sa pag-aaral ayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Maipagkaloob ng isang mag-aaral ang kanyang kabuuan at maiangat ang kanyang espiritu na kung saan doon naghihintay ang mga banal na espiritu ng ipinangako ng kaitaasan sa lahat at bawat isa sa inyo. Ihanda nga ninyo ang inyong mga pag-aaral na inyong natututunan at kayo ay magkakaroon ng mga kasagutan sa mga katanungan na kung inyong hindi naiuunawaan, kayo nga ay laging ginagabayan ng mga banal na espiritu na siyang aalalay at magbibigay ng liwanag sa lahat at bawat isa sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, ang buhay na inyong iniingatan, katotohanang sinasabi, na ito nga ay mawawala din naman. Subalit, ang buhay na naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon ay magpapatuloy at magpapatuloy upang ang inyong mga kaluluwa ay inyong masapatan ng mga pangangailangan at masuportahan ng mga paggabay o aralin na nanggagaling sa kaitaasan. Magsipaglingkod nga kayo ng may katapatan. Huwag nga kayong gumawa ng mga kaparaanan upang makahadlang ang inyong mga sarili patungo sa pagharap sa likuran ng dakilang Panginoon. Kayo ay lumakad ng may katalinuhan, na magkaroon kayo ng inyong mga pagpapagal, katyagaan, at katiisan sapagkat ito ang nararapat sa mga mag-aaral na umiibig sa mga aral na ipinagkakaloob ng dakilang Panginoon. Harinawa ang bawat isa ay matuto, magkaroon ng tunay na kanyang pag-aaral, magkaroon ng tunay na panahon na ang kanyang sarili, bagamat ang mga panahon na kanyang pinagkakalob sa kaitaasan ay kakaunti. Subalit, ang kakaunting panahon na yan, kung inyong mabubuo ang inyong mga sarili sa panahon ng pag-aaral, kayo ay nakabubuo ng isang panahon na kung saan inyong madadala hanggang sa dako pa sa harapan ng dakilang Panginoon. Magsipag-ibig nga kayo ng may katotohanan. Ibigay ang inyong sarili sa tunay na may pag-aari upang nang sa gayon kayo ay maalwang lumalakad sa kanyang harapan. Ang inyong pag-aaral na bagamat may kasikipan na tinatawag
kayo nga ay magkakaroon ng mga kaligayahan kung kayo'y makatawid sa sikip na daan na sa inyo'y ipinagkakaloob. Hari nawa ang isang mag-aaral na lumalakad sa panahon na ipinagkaloob sa kanya ng kaitaasan ay maging isang kaaya-aya sa harapan ng dakilang Panginoon sapagkat ang katalinuhan na kanyang taglay-taglay ay alam niyang inilalaan niya ito sa mga pag-aaral na kanyang madadala sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, magsipag-awit nga kayo ng awiting masigla upang nansagan nyo ng inyong mga kaluluwa, ang inyong mga espiritu ay magkaroon din naman ng kaligayahan at ng kapayapaan sa panahong kayo'y naririto sa mga pag-aaral. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan at ang liwanag na binababa ng kaitaasan sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Paalam. Ang sa inyo ay nagbigay ng mga aralin ang inyong kapatid. Apostol Juan, paalam. Liwanag at kapayapaan ang maghari sa lahat at bawat isa ngayon at magpakailanman. Ang lahat at bawat isa nga ay tulad sa isang sisidlan na iniibig ng Diyos na maging malinis at tunay na daluyan. Kung kaya nga paulit-ulit ang buhay na ibinibigay at dumaraan sa paglilinis na tinatawag. At kayo sa kasalukuyan, kayo baga ang mga sisidlan na patuloy na maglilinis o mananatili lamang ang karumihan sapagkat naroon pa rin iniibig ang sanglibutan. Ang sanglibutan na kung saan isang malaking paaralan na iiwan ng lahat at bawat isa kung paano nga ng katawang lamang yan ay iiwan din ninyo. Ganon din ang mga bagay na inyong tinangkilik, inubusan ng lakas at talino. Iiwan ninyo ang lahat ng iyan kung kaya nga ang ibigin ninyo ay ang gumawa ng mabuti at hindi nyo iibigin ang mga bagay na nilikha ng tao na kung saan sa kapanahonang ito'y tunay na maibigin ng tao sa kalayawan ng katawang laman at sa mga bagay na material na pakiramdam nila sa kanilang sarili, sila ay nakatataas at masikat sa kanilang kapaligiran. Aking mga minamahal na mga kapatid, kayo ay laging dumadako sa ganitong paaralan upang sa gayon maging malinis nawa kayo at ang bawat aralin ay tulad sa tubig na ipupuno sa inyo. Bagamat nililinis nga kayo, ay bibigyan kayo lagi ng pagkakataon ng Ama upang sa gayon kayo nga ay maging karapat-dapat pagdating ng takdang panahon. Sapagkat ang lahat at bawat isa ay may takdang panahon nga. At nawa, katakutan ninyo na hindi kayo makagawa ng karapat-dapat sapagkat kayo ay nagliwaliw at binaliwala ninyo ang panahon na ipinagkaloob sa inyo ng kaitaasan. Marami ang nasasayang na panahon sapagkat dumuroon ng tao sa kaisipan na hindi karapat-dapat. Sa kapanahonang ito, ang kalungkutan ay laging nananatili kung kaya nga nawawala ang pananampalataya. Pananampalataya na tunay nga na kinakailangan ng lahat at bawat isa upang sa gayon
magkaroon sila ng kalakasan at sa kalakasang iyan ay manatili ang pag-ibig sa kanilang mga puso upang sa gayon ang tunay na pagkakapatiran ay maganap sa lahat at bawat isa at higit sa lahat sa sandaigdigan sapagkat ang pagkakapatiran ay tila nalilimutan ng tao at sa kanyang pagkalimot naroon ang digmaan. Ang digmaan ay hindi nga ninanais ng Diyos sapagkat nilikha ang lahat at bawat isa na tulad sa isang magkakapatid. At ang magkakapatid ay hindi kinakailangan mag-away at hindi kinakailangan magkanya-kanya at magkimkim na ikasisiya lamang ng kanyang sarili kung hindi ibabahagi kung ano ang mayroon siya. At sa pagbabahaging iyan, naroon ang tunay na pagkakabigkis ng pagkakapatiran. At kayo nga, na lagi na'y dumadalangin at humihiling. Tunay nga, na ibinibigay ng Diyos ang bawat kahilingan ng tao. Hindi nga lamang nagtatangi ang Diyos na sa isang espiritista lamang ibibigay ang kanyang kahilingan, kundi sa pangkalahatan. Ano man ang natutunan nitong pananampalataya, ano man ang kanyang tinatangkilik, ay tunay nga na ipinagkakaloob ng Diyos. Dangan nga lamang ang tao ay mapaghanap at hindi niya iniibig ang mga bagay na sa kanya ay nakatakda. Kung ang tao ay matutunan na tanggapin ang bawat sa kanya ay nakatakda, tunay nga na siya ay gagawa at gaganap ng kanyang dakilang tungkulin na walang magiging hadlang at sagabal sapagkat ito ay karapat-dapat sa kanya. Ito ay kanyang tatanggapin na itinadhana ng Diyos sapagkat tulad nga ng isang sisidlan, walang maiiwang dumi sa lahat at bawat isa upang sa gayon, sa kalinisang iyan, naroon at makasama ang Ama at sa pagsasamang iyan, patuloy at patuloy ang tao sa paglilingkod. Ano man ang kanyang maging antas, maging malaya man siya sa lahat ng uri ng pagkakasala, ay magpapatuloy at magpapatuloy siya sa paglilingkod sapagkat ang tao ay ginawa, isinilang upang maglingkod sa isang Diyos lamang. Dangan nga lamang ang tao ay maraming pinaglilingkuran sa kapanahonang ito. Naglilingkod siya sa kanyang kapwa-tao sapagkat naroon ang maraming bagay na ibinibigay sa kanya ng sanglibutang ito. Ganon din naglilingkod ang tao sa salapi sapagkat naniniwala siya na ito makapagbibigay sa kanya ng kasiyahan at kaligayahan na nagaganap ba? Di ba't hindi aking mga minamahal na mga kapatid sapagkat ang naglingkod sa salapi ay tunay nga na nalilihis ng kanyang landasin at nagkakaroon ng mga bagay na dalahin na hindi karapat-dapat. Ang salapi ay hindi nga masama sapagkat ito ay nakatutulong, sapagkat ito ay kailangan ng tao. Ang salapi ay nagiging mabuti kung ito ay makapag-aangat ng kanyang kapwa, makapagbibigay ng kasiyahan sa mga nagugutom at naroon sa kahirapan, makapagpapaunlad ng kaisipan na panglupa, at ang salaping iyan ay gagamitin sa mga bagay na makadiyos at gagawa ang tao ng naaayon sa kanyang kagustuhan. At naglilingkod din ang tao sa mga bagay na kanyang pinaniniwalaan, sa mga bagay na naroon at inililihis ang kanyang kaisipan sa kapanahonang ito. Ang tao ay maraming pinaniniwalaan, naroon sa mga pamahiin, naroon sa mga hula, at tunay sa kanilang paniniwala ay naliligaw sa sila ng kanilang landasin, nakadarama ng takot
Ang takot na iyan nawa ang magbigay sa kanila ng daan upang laging manalangin. At hindi lamang sila mananalangin para sa kanilang sarili na lagi nga ipinaaalala sa lahat at bawat isa na isang pagkakawang gawa ang pananalangin, hindi lamang sa inyong sarili, hindi lamang sa inyong mga kahinlog, kung hindi sa inyong mga kapwa, sa inyong kapaligiran, at sa buong sandaigdigan. Upang sa gayon, tunay nga na ang mga ipinatong na tungkulin sa inyong mga balikat ay inyong maisagawa at maidala ninyo ito ng may kagaangan at hindi ninyo aariin sa inyong mga sarili na ito ay pabigat, kung hindi tunay na biyaya na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan. Kung kaya nga magalak ang lahat at bawat isa, sapagkat kayo ay napasalilong sa ganitong paaralan na tunay nga na ang kamangmangan ay hindi na magaganap kung tunay na natututo ang tao at puputulin ang mga bagay na inililiko sa kapanahonang ito ng maraming pananampalataya na gumagamit nga ng matatamis na salita, ngunit nililihis sa katotohanan ng tao sapagkat sa paturang ito, tunay nga na kung ano ang iyong ginawa ay babalik sa iyo sapagkat sa iba nga na naroon sa matatamis na dila, iba ang kanilang ipinauunawa sa kanilang mga inaaralan. Kung kaya nga nalilihis ang tao at kayo nga na marami nga ang mag-aral sa kapanahonang ito na nagtatanong sa kanyang sarili na tunay nga ba na ang pag-aaral na ito ay may kabigatan sapagkat naroon itinuturo ang tunay na kabanalan, ang tunay na kabaitan at tunay na pagkilala na mayroong iisang Diyos na lagi niya'y kinakailangang sambahin at sundin ang bawat kautusan sapagkat ang tao sa kanyang sarili ay hindi masusunod at ang masusunod ay ang kagustuhan ng isang Diyos na makapangyarihan. Nawa ang lahat at bawat isa ay maging malinis at maging karapat-dapat sa harapan ng isang Diyos na makapangyarihan. Hanggang dito ako at muli ang liwanag at ang kapayapaan. Ang aking iniiwan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam, Arkanghel Rafael. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, bawat isa ay tulad sa isang ilawan, tulad sa isang apoy na nagniningas sa gitna ng kadiliman. At dito'y pinagmumula ng bawat buhay ng tao. Dito kayo ay nilalagay sa maraming suliranin at pag-aaral upang ang inyong mga pananampalataya ay magkaroon ng kaliwanagan mula sa kaitaasan. Sapagkat mga inibig na mga kapatid, wala nga kayong magagawa kung hindi kayo nakakapit sa tunay na puno ng ubas. Kung hindi nga kayo nananampalataya sa Diyos, kung hindi kayo nagtitiwala. Kung tunay nga na ninanais ninyong makabalik sa kanyang tahanan na banal at malinis, wala nga kayong ibang daan na dadaanan, kundi ang daan na nilakaran ng Panginoon simula pa noong una. Ito ang bagay na kanyang itinuturo sa lahat at bawat isa. Huwag nga kayong mag-alinlangan, mga inibig na mga kapatid. Huwag nga kayong malito sa bawat daan na nagbubukas sa inyong harapan.
sa bawat nagtuturo sa inyo ng mga bagay na walang kabuluhan, at mga taong sa inyo ay nag-aakit na kayo ay pumaroon. Sapagkat tunay, ibinababa na nga ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu Santo sa lahat at bawat isa upang magpahayag ng katotohanan, upang magpaalala sa bawat tao ng kanilang tungkuling sinumpaan simula pa nung una, upang anuman ang bagay na ninanais at kalooban ng dakilang Panginoon ay kanilang maisagawa at sa inyo ay maipahatid. Sapagkat wala na ngang ibang daan na tinuturo mga inibig ng mga kapatid. Wala na ring ibang karunungan na itinuturo bukod sa karunungan na bahagi ng kaitaasan at nagbubuhat sa iisang Diyos na makapangyarihan. Ang bahagi ng espiritual na karunungan na sa inyo ay patuloy na ipinapaalala at patuloy na sa inyo ay ipinapalagay. Mga inibig na mga kapatid, ang bawat isa ay naririto sa sanglibutan hindi upang patunayan na sila ay totoo. Hindi upang patunayan ng kanilang mga sarili. Hindi upang magtindig ng inyong sariling katotohanan. Hindi upang sa inyo pamulan ng maraming tao upang sa inyo'y maniwala. Bagkus naririto kayo, mga inibig na mga kapatid, sapagkat una nga kayong tinuturuan ng kaitaasan, ng mga bagay na mabuti at banal, mga bagay na magpapaalala sa inyo patungkol sa Diyos, sapagkat ang alaala ng isang tao sa kanyang karanasan ayon sa Espiritu ang siyang maglalapit sa kanya patungo sa dakilang Panginoon. Ito ang bagay na sa inyo ay pinagkakaloob, mga inibig na mga kapatid, sapagkat ito ang bagay na magdadala sa inyo sa paanan ng dakilang Panginoon. Ang bahagi ng inyong karanasan, karunungan at katwiran ayon sa Espiritu. Wala na ngang ibang karunungan pang itinuturo sa inyo, mga inibig na mga kapatid. Wala na ngang iba pang pag-ibig na sa inyo ay pinagkakaloob. Lalo't higit, wala na ngang iba pang katwiran bukod sa katwiran ng dakilang Panginoon. Sapagkat kung matututunan nga ninyong umibig tulad ng pag-ibig ng dakilang Panginoon nang siya ay bumaba dito sa sanglibutan, tunay, higit pang pag-ibig ang inyong may pagkakaloob sa inyong kapwa. Ibigin nga ninyo ang Diyos ng una at higit sa lahat, mga inibig na mga kapatid. Ibigay nga ninyo ang kabuuan ng inyong mga sarili sa paglilingkod para sa kanyang pangalan. Turuan nga ninyo ang inyong mga sarili na sumunod sa kanyang palatuntunan, sa kanyang salita, lalo't higit sa kanyang kautusan, sapagkat ito ang gabay ng bawat tao sa paglakad niya dito sa sanglibutan. Kailanman na hindi nagkulang ang Diyos sa pagpapaalala, mga inibig na mga kapatid. Kailanman na hindi nagkulang ang Diyos na sa inyo ay magkaloob ng biyaya ayon sa Espiritu. Ngunit kung patuloy nga ninyong hinahanap ang bahagi ng biyaya ng sanglibutang ito, katotohanan ng aking sasabihin, mga iniibig na mga kapatid, ang bawat tao ay mabibigo sa kanyang sarili. Siya ay daratnan ng kalungkutan, ng kapighatian, lalo't higit ng mga bagay na ninanasa ng kanyang puso'y patuloy nga siyang ilalagay sa maraming pag-aaral, hanggat ang pagnanasa ng inyong mga espiritu ang siyang magkaroon sa inyo ng pananagumpay, ng bunga, ang siyang magkaroon sa inyo ng kalakasan, mga inibig na mga kapatid. Palakasin nga ninyo ang inyong mga espiritu, mga inibig na mga kapatid, sapagkat ito ang daan na sa inyo ay pinagkaloob. Kung inyong ang matututunan at makikilala ninyo ng buo ang inyong mga espiritu, unti-unti na nga kayong napapalapit sa harapan ng dakilang Panginoon. Unti-unti na nga ninyong naiaalis ang mga litigtigin ng sanglibutang ito. Lalo't higit naririto nga kayo tulad nga kayo sa isang taong humahakbang
sa baitang patungo sa kaitaasan, sapagkat inyo na ngang iniwanan ng mga bahagi ng sanglibutang ito na nagbibigay sa inyo ng kabigatan. Mga iniibig na mga kapatid, ang pagkakataon ay binibigay sa lahat at bawat isa, hindi upang sayangin, hindi upang baliwalain, hindi upang inyong talikuran, at inyong ang bigyan ng pagkakataon ng mga bagay na meron ng sanglibutang ito. Bagkus palayain nga ninyo ang inyong mga espiritu. Kalagan nga ninyo ang inyong mga pagkatao sa mga kaugalian na hindi karapat-dapat, sa mga bagay na inyong natutunan dito sa sanglibutan. Bagkus dito na nga kayo tinuturuan na gumawa ayon sa Espiritu, sapagkat ang bunga ayon sa Espiritu ay bunga ng pag-ibig ng dakilang Panginoon, simula pa nung una hanggang ngayon at sa magpakailanpaman at sa susunod na panahon. Hindi nga ito nagtatapos, mga inibig na mga kapatid, hanggat mayroong nangangailangan, hanggat may humihingi at hanggat mayroong naghahanap. Ang Diyos ay magkakaloob ng kanyang biyaya sa kanyang mga anak. Siya ay mag-aabot ng kanyang bunga sa bawat nangangailangan. Dito nga kayo, mga inibig na mga kapatid, kumapit. Naway wag nga kayong mawala ng pag-asa, sapagkat kayo ay nasa lilim at nakakapit sa tunay na puno ng uba. Ito lamang ang aking bahagi. Muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanpaman. Ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabati ngayon at magpakailanpaman. Tunay na masagana ang ani, kung ito ay nagmumula sa kaitaasan, na kung papaano ang dakilang Ama ay namamahagi sa bawat kaluluwa, na kung papaano ang isang pagsulong sa larangan ng Espiritu. Mga iniibig kong mga kapatid, maraming mag-aaral na kung papaano ang pagtitiis ay pinakita nang sa ganon na ang bawat isa nasa kanyang paniniwala siya'y tunay na nanampalataya sa dakilang Panginoon. Ano nga ba ang mga aral na ibinibigay sa bawat mananampalataya? Ano nga ba ang dapat matutunan kung ikaw ay nabubuhay sa kabuuan ng sanglibutan? Sino nga ba ang hihingan mo ng tulong sa iyong kagipitan o sa iyong paglubog sa isang kalagayan na huli na ang panahon? Ngunit sa dakilang Panginoon, ang lahat ay may pag-asa. Ang lahat ay mayroong pagbubukas ng bagong paninimula nang upang nang sa ganon, ang bawat kaluluwa ay tunay nga ay magkaroon ng pagpasok sa kalangitan. Mga iniibig kong mga kapatid, ang karunungan ay taglay ng bawat isa. Ang Panginoon at ang kanyang mga salita ay tunay ngang nasusulat sa bawat puso, sapagkat nalalaman niya ang mabuti at nalalaman niya rin ang masama. Ano nga ba sa buhay mayroon ang isang mag-aaral na kung bakit sa isang kalagayan ay nandoon ang isang paglubog at nandoon ang isang tunay na pagsibol.
na isang pagbabago sa kaunlaran ng Espiritu. Kayo na bilang mag-aaral, na pinili at inilagay sa pag-aaral ayon sa Espiritu, ayon sa mga salita ng dakilang Panginoon na kung paano ito unawain sa larangan ng Ebanghelyo. Gumagawa ba ang bawat isa ng ayon sa pang-unawa ng mga Ebanghelyo na isinulat ng dakilang Panginoon? O ito lamang ay ginagawa ayon sa pamamagitan ng pagsasalita? Mga iniibig kong mga kapatid, malawak ang kahulugan ng bawat salita ng dakilang Panginoon. At ito ay hindi maiugnay sa sanlibutan kung hindi ito ay sa pangkaitasan. Sapagkat ang Diyos ay nasa taas, nasa kalangitan. At ang mga bawat kaluluwang mag-aaral ay tunay nga na kinakailangan na matuto ng pag-aaral at iangat ang mga kalagayan ayon sa Espiritu, na hindi hinahatak palagi ng pangailangan ng ayon sa laman. Mga iniibig kong mga kapatid, hindi maialis ang anuman nasa paligid, sapagkat ito na ang bunga ng kalagayan, na kung papaano ang bawat kaluluwa ay pipili ng kanyang kalalagyan. Pipiliin niya kung ano ang magiging masagana sa kanyang buhay. Ang laman ba o ang isang espiritu na pag-aari ng dakilang Panginoon pagdating ng panahon? O mga iniibig kong mga kapatid, kayo ang mapagsasabi sa inyong mga sarili kung anong mayroon kayong kalagayan. Purihin man ninyo ang inyong mga sarili sa ikabubuti o mabuti ninyong mga gawa, ngunit iisa ang nakaalam, ang dakilang Ama sa kaitaasan, kung ano ang kalooban ng bawat kaluluwa na gumagawa. O kayong mga mag-aaral ng sanglibutan, maging matalino kayo upang nang sa ganon kayo ay hindi manatili sa sanglibutan kung hindi kayo'y mag-aaral ng kaitaasan. Maraming kaluluwang nasa dilim, ngunit tinanggap niya ang salita ng Diyos. At tulad nyo na mag-aaral, ni may angking karunungan na binigyan ng pagkakataon ng kaitaasan, sikapin ninyo na ito ay mahagitan pa ang kaalaman niyan, at ang kaalaman yan ay hindi magmumula sa inyo, kung hindi magmumula sa isang dakilang Panginoon, na kung paano kayo gumagawa ay isa ang layunin, kung hindi ang layunin ng kabanalan na nagmumula sa isang dakilang Panginoon. O mga iniibig kong mga kapatid, buksan ninyo ang inyong mga mata na isang tunay na nakakita ng lahat, na kung paano na ito ang magbibigay sa inyo ng daan. Marami ang nagsasabi na nakikita niya ang bukas. Ngunit kung ano man ang bukas ay walang nakakaalam, kung hindi isa lamang ang nasa taas na nagbigay ng buhay sa lahat ng nilalang. O mga iniibig kong mga kapatid, mag-aral pa at mag-aral nang sa ganon ang bawat isa ay tunay nga na hindi lamang pumupuri ng mabuting bagay, kung hindi gumagawa ng mayroong kadalisayan sa pamumuhay, na ito ang hinahanap ng kaitasan, nang upang nang sa ganon ng bawat isa ay malinis sa kanyang kalagayan, sapagkat tunay nga
na nalalaman ninyo na ang bawat nilalang sa lupa ay mayroong karumihan. Kaya nga't may pag-aaral ang dakilang Panginoon na ibinigay sa bawat kaluluwa na ito ang maglilinis kung ito'y inyong tatanggapin na buong buo ayon sa kalooban ng dakilang Ama. O mga iniibig kong mga kapatid, maging mahinahon kayo sa inyong mga paggawa, sa inyong mga pag-iisip, sapagkat tunay na ang salita ng Diyos ay hindi niyo mapipigil. Ito ay magaganap at magaganap sa lahat at sa bawat sandali at sa darating. Kaya nga't bawat isa ay binibigyan ng pagkakataon na ito ay sa inyo'y magbigay ng pag-asa sa hinaharap. Kaya nga't magsikap at magtiis at huwag niyong hanapin ang anumang bagay na inyong tatanggapin kung hindi ang paggawa ng kabanalan ay patungo sa Panginoon. Hindi naghahanap kung hindi tulad sa isang magsasaka ay lagi nagtatanim at ito ay nagtatanim at nagpapalago at minamabuti ang kanyang mga pananim. Hindi lamang siya gumagawa kung hindi pinag-aaralan niya ang kanyang mga pananim kung paano ito tutubo at maging magaling sa harapan ng Panginoon na maging kaigagaya ang bawat isa sa harapan ng dakilang Ama. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon. Ngayon at magpakailan paman. Paalam. Ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam.